Ano ang mga himala at mga milagro ng ating Panginoong Hesus noong siya'y nabubuhay pa dito sa ating daigdig? Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng tatlong serye ng ating paksa tungkol sa mga milagro ng ating Panginoong Hesus sa mabuting balita ng bagong tipan. Halina po kayo at samahan niyo po kami sa ating paglalakbay at pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos. Maligayang pagdating at pagparito sa ating YouTube channel. Open your Bible and let us begin. Ang ating YouTube channel tungkol sa kasaysayan at mga paksang nalalakipan na kapupulutan ng mga aral na hindi lubos na natatalakay na nakasaad naman sa Biblia. Buksan na po natin ang ating mga Biblia at tunghayan isa-isa ang mga milagro at himala ng ating Panginoong Hesus sa mabuting balita ng bagong tipan dito sa ikalawang bahagi ng tatlong serye ng ating paksa. Ikalabing-apat na himala, pagpapagaling sa babaeng 12 taon nang dinudugo. Noong panahong iyon, habang sina Hesus at ang mga alagad ay naglalakad, lumapit sa likuran ni Hesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, "Mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako." Lumingon si Hesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Noon di gumaling ang babae. Ikalabing-limang himala, pagbuhay na muli sa anak ng pinuno. Noong panahong iyon, habang si Hesus ay nagsasalita, may dumating namang isang pinuno ng mga Hudiyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap, "Kamamatay po lamang ng aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay." Tumayo si Hesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Pagdating ni Hesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang mga taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Lumabas muna kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lamang." At siya'y pinagtawanan nila. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Hesus sa kwarto, hinawakan niya sa kamay ang bata at ito'y bumangon. Ang pangyayaring ito ay ipinamalita ng mga tao sa buong lupaing iyon. Ang ikalabing-anim na himala, ang pagpapagaling sa 2 bulag. Noong panahong iyon, si Hesus ay sinundan ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Pagpasok ni Hesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Hesus, "Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?" "Opo, Panginoon," sagot nila. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya." At nakakita nga sila. Mahigpit na ipinagbiling sa kanila ni Hesus na huwag sasabihin iyon kanino man. Ngunit na sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupaing iyon ang ginawa sa kanila ni Hesus. Ikalabing-pitong himala, pinagaling ang piping sinasaniban ng demonyo. Nang paalis na sila, dinala kay Hesus ang isang piping sinasapian ng demonyo. Pinalayas ni Hesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang pipi. Namangha ang mga tao at nasabi nila, "Kailanman ay wala pang nakitang katulad nito sa Israel." Subalit sinabi naman ng mga Pariseyo, nakapagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Ikalabing-walong himala, ang pagpapagaling sa Bethsata. Noong panahong iyon, dumating ang isang pista ng mga Hudiyo at pumunta si Hesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko.
Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethsata. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig at ang maunang lumusong sa tubig matapos na ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal na may sakit ang lalaki, kaya tinanong niya ito, "Gusto mo bang gumaling?" Sumagot ang lalaki, "Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudiyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling po sa akin, ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakaalis na si Jesus. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudiyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. 19 na himala. Ang pagpapakain sa 5,000. Noong panahong iyon, pagbalik ng mga apostol, isinalaysay nila kay Jesus ang lahat ng kanilang ginawa. Pagkatapos, umalis si Jesus kasama ang mga alagad papunta sa bayan ng Bethsaida. Sinundan siya ng mga tao nang malaman ito at malugod naman silang tinanggap ni Jesus. Nagsalita siya sa mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang malapit nang lumubog ang araw, nilapitan siya ng 12 at sinabi nila, "Paalisin na po ninyo ang mga tao upang makahanap sila ng makakain at matutuluyan sa mga nayon sa paligid. Nasa liblib na lugar po tayo." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Sumagot naman ang mga alagad, "Wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay at 2 isda. Bibili po ba kami ng pagkain para sa lahat ng taong ito?" Halos 5,000 ang mga lalaking naroon. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin niyo ang mga tao ng 5-50. Pinaupo nga nila ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingin sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at isda at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Silang lahat ay nakakain at nabusog. Nang ipunin ng mga alagad ang mga lumabis na pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kain. 20 himala. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makasagwa na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa bangka at sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus at kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. 21 himala. Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit sa Genesaret.
Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa at dumating sila sa baybayin ng Genesaret. Si Jesus ay nakilala ng mga taga roon at agad nilang ipinamalita ang kanyang pagdating. Kaya't dinala ng mga tao ang lahat ng may sakit sa buong lupaing iyon. Hiniling nila kay Jesus na mahawakan man lamang ng mga may sakit ang laylayan ng kanyang damit, at ang lahat ng gumawa nito ay nagsigaling. Ika-22 himala. Pinagaling ang anak ng babaeng taga-Tiro. Umalis sa Genesaret si Jesus at nagpunta sa lugar na malapit sa Tiro at ng Sidon. Tumuloy siya sa isang bahay doon at ayaw niyang malaman ninuman na naroon siya. Subalit hindi ganoon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang babae na may anak na babaeng sinasapian ng masamang espiritu. Pumunta agad kay Jesus ang ina at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito ay isang hintil na taga Syrophoenicia. Nakiusap ito kay Jesus na palayasin ang demonyong sumapi sa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang ang mga anak muna ang pakainin. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga aso. Tugon ng babae, tunay nga po, Panginoon, ngunit maging ang mga asong nasa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga nalalaglag mula sa kinakain ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ito ng demonyo. Ika-23 himala. Ang pagpapagaling sa taong bingi at pipi. Noong panahong iyon, umalis si Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Tinahak niya ang lupain ng Decapolis. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita. At nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, dumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. Tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, Ephata, na ang ibig sabihin, mabuksan. Noon din nakarinig ang lalaki at nakapagsalita na ng maayos. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ito. Ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao, ay lalo naman nila itong ipinamamalita. Buong paghangang sinasabi nila, napakahusay ng lahat ng kanyang ginagawa. Binibigyan niya ng pandinig ang mga bingi at pinapagsalita ang mga pipi. Kung may katanungan po kayo sa ating paksa ngayon, ay huwag po kayong mag-atubiling magsulat sa comment section upang sama-sama po nating pag-aralan, pag-usapan at talakayin na may bukas na puso at isipan at gabay ng banal na espiritu. Please subscribe, hit the notification bell, like, comment, and share. Salamat po muli sa inyong pagtangkilik sa ating YouTube channel. Open your Bible and let us begin. Kita-kits po ulit tayo sa mga susunod pang videos. Bye-bye and God bless.